Si Jinwoo ay isang A-rank hunter. Bitbit niya ang titulong The Weakest Hunter of All Mankind dahil sa lahat ng A-rank hunter, siya ang pinakamahina. Palagi din siyang pinagtatawanan at minamaliit ng kapwa niya mga hunter dahil palagi nga itong nai-injury kahit napakahina ng kalaban. Hindi nga basta-basta at talagang napakadelikado ang maging isang hunter. Ngunit ginagawa pa rin ito ni Jinwoo para may pambayad siya sa ospital ng kanyang ina at para na rin masuportahan ang pag-aaral ng kanyang kapatid. Si Mr. Kim ay isa ding hunter na nakakasama ng ating bida na si Jinwoo. Bigla nga nagulat si Mr. Kim nang may tumawag sa kanya. At ito pala si Mr. Park na palagi din nakakasama ni Jinwoo at Mr. Kim sa pagre-raid ng dungeon. Sinabi nga ni Mr. Park na kinailangan niya bumalik sa pagiging hunter dahil ang kanyang asawa ay buntis sa kanilang pangalawang anak. Biglang nakita ni Mr. Kim na maraming hunter ang bumabati kay Jinwoo. Kaya agad niya ring itong binati at tinanong kung kumain na ba ito. Hindi na nga makatiis at nagtanong itong si Mr. Park kung sino ang batang iyon. Kung ito daw ba ay malakas na hunter dahil halos lahat daw ay masaya nung makita siya. Bigla na nga lang napatawa si Mr. Kim dahil lahat nga ng sinabi ni Mr. Park ay kabaligtaran dahil si Jinwoo daw ay pinangalan ng pinakamahinang hunter sa buong mundo. Biglang nagulat si Jinwoo nang may tumawag sa kanya. Isang magandang babae na ang pangalan ay Juhe na nakakasama din ni Jinwoo sa dungeon raid. Nagagalit nga si Juhe dahil punong-puno na naman ng pasa ang mukha ni Jinwoo. Dito nga ay sinabi ni Jinwoo na kamakailan nga ay na-ospital siya. Siya lang ang nag-iisang A-rank hunter na nagkaroon ng injury sa isang A-rank dungeon raid. Kaya gulat na gulat si Juhe dahil napaka-imposibleng magkaroon ka ng injury sa isang dungeon na napakahina lamang. Bigla nga nagsalita si Mr. Song at nagpresenta na siya na ang magiging leader sa gagawin nilang dungeon raid. Agad namang sumang-ayon ang mga miyembro nito dahil si Mr. Song ang may pinakamataas na ranggo sa kanila. At dito nga ay isa-isa na silang pumasok sa dungeon gate. Kampante nga itong si Jinwoo dahil alam niyang malalakas na hunter ang kanyang mga kasama. Sa sumunod ngang eksena ay makikitang pinapagaling ni Juhi si Jinwoo dahil na-injury na naman ito. Habang ang ibang nilang mga kasamahan ay walang kahirap-hirap na tinatalo ang mga dungeon beast. Tinanong nga ni Juhi kung bakit hindi nilang itigil ni Jinwoo ang pagiging hunter nito. Dahil malamang ito pa ang ikapahamak ni Jinwoo kapag hindi ito tumigil sa pagiging hunter. Ang isinagot nga ni Jinwoo ay katuwaan lamang niya ang pagiging isang hunter. Ngunit hindi nga lang masabi ni Jinwoo ang totoo kay Juhi dahil mas magmumukha lamang siyang kawawa sa paningin nito. Natalo na nga ng mga hunter ang mga magical beast. Kapag makakatalo nga ang isang hunter ng magic beast ay mabibigyan sila ng isang magic core bilang isang reward. Kahit ang magical core ng isang C-rank beast ay nagkakahalaga ng 10 million won. Ngunit ang isang katulad nga ni Jinwoo na A-rank hunter ay hindi kayang talunin ang isang C-rank beast. Hindi makapaniwala si Jinwoo na ang katumbas lang ng kanyang buhay ay isang E-rank magical core. May nadiskubre ang mga kasamahan ni Jinwoo na isa pang lagusan sa loob ng dungeon. Sinabi nga ni Mr. Song na isa pala itong double dungeon at hindi nga ito makapaniwala na totoo palang nag-i-exist ang isang double dungeon. Tinignan nga ni Mr. Song kung hanggang saan ang lagusan ngunit nakita niyang medyo malayo ito. Sinabi nga ni Mr. Song na hindi magsasara ang dungeon gate hanggat hindi nila natatalo ang dungeon boss. At hinala nga ni Mr. Song na ang dungeon boss ay nandun sa lagusan na nakita nila. Sa ganitong sitwasyon ay dapat kukontakin nila ang kanilang guild at mag-iintay ng utos. Ngunit kapag ka ang guild ay nagpadala ng dagdag na hunter para sila ay suportahan, paniguradong ang reward ay hahatiin sa mas maraming hunter. Kaya iminungkahi ni Mr. Song na wag nila itong i-report sa guild at sila na lang mismo ang tumalo sa dungeon boss. At dahil lubhang delikado, naisipan ni Mr. Song na pagbotohan na lang kung pupunta ba sila o hindi. Si Mr. Kim at si Mr. Park ay bumotong ituloy at labanan ang dungeon boss. Ngunit si Juhe ay bumotong hindi ito ituloy dahil lubhang mapanganib. Ang boto ay naging 50-50. Ang kalahati ay gustong tumuloy at ang kalahati naman ay gustong wag na itong ituloy. At dahil hindi pa nga nakakaboto si Jinwoo ay nakasalalay sa boto niya kung tutuloy ba sila o hindi. Dito naisip ni Jinwoo na kailangan niyang kumita ng mas malaki para sa pag-aaral ng kanyang kapatid sa college at para sa kanyang ina na nasa ospital. Kaya buong tapang na sinabi ng ating bida na gusto niyang ituloy ang pagpatay sa dungeon boss. Lumipat nga ang eksena sa paglalakad ng mga hunter sa lagusan. Humingi ng sorry si Jinwoo kay Juhi dahil napilitan itong sumama dahil sa boto niya. Hindi na nga maitago ni Juhi ang kanyang pagkainis sa ginawang desisyon ni Jinwoo at galit na galit nitong itinanong kung nasisiraan na ba ng ulo si Jinwoo dahil kani-kanina nga lang ay na-injury ito
nitong si Jinwoo at kung napataas nga ng kaunti ang injury ni Jinwoo ay malamang ay tinamaan na ang puso nito. At aminado nga si Jinwoo na kung hindi dahil kay Juhee na isang B-rank healer ay malamang patay na siya. Nakita naman ni Juhee na sincere ang paghingi ng tawad ni Jinwoo kaya sinabi nitong kung gusto talaga ni Jinwoo na patawarin siya ni Juhee ay dapat mag-set si Jinwoo ng date para kumain sila sa labas. Agad ngang namula ang mga mukha ni Jinwoo dahil naisip niyang isa itong date at isa sa mga hunter nga ang sumigaw na nakita na nila ang boss room. Hindi nga makapaniwala ang mga hunter na ngayon lang sila nakakita ng ganung kalaking pinto. Napaisip ang mga hunter na parang delikado pa lang ginawa nilang desisyon na pagtuloy ng dungeon raid. Ngunit sinabi ni Mr. Song na hindi sila babalik hanggat wala silang nakukuhang reward. Nagulat si Mr. Song na madali lang niya nabuksan ang pinto ng dungeon boss. Agad bumukas ang mga ilaw sa loob ng dungeon room kaya nagulat ang mga hunter. Napansin nga ng mga hunter na bawat estatwa ay iba-ibang instrumento ang kapit. Nakita ni Jinwoo ang pinakamalaking estatwa sa lahat. Namangha si Jinwoo na may pagkahalong takot dahil para nakatingin daw sa kanya ang estatwa. Biglang tinawag si Mr. Song ng isang hunter dahil meron silang nakitang nakasulat na kapit ng isang estatwang may pakpak. Ang nakasulat nga dito ay ang mga utos ng Cartenon Temple. Ang unang utos ay sambahin ang Diyos. Ang pangalawang utos ay purihin ang Diyos. At ang pangatlong utos ay patunayan ng iyong katapatan. Ang hindi susunod sa mga utos ng Cartenon Temple ay mamamatay. Nagulat ang lahat na pagkatapos basahin ni Mr. Song ang mga utos ay biglang sumara ang pinto sa dungeon room. Dahil dito sinabi ng isang hunter na isang malaking pagkakamali ang ginawa nilang pagpasok sa kwarto ng dungeon boss. Kaya agad nitong napagpasyahan na umalis na lamang sabay sabing hindi na siya makikihati sa makukuha nilang reward sa dungeon boss. Biglang sinigawan ni Mr. Song ang hunter na wag nitong kapitan ang handle ng pinto at dito nga ay nasaksihan ng lahat ang ginawang pagpatay ng estatwa sa kasamahan nilang hunter. Gulat ang lahat na nakakagalaw pala ang estatwa. Isip ni Jinwoo na kung ang estatwang ito ay nakakagalaw, malamang sa malamang ang estatwang pinakamalaki sa lahat ay nakakagalaw din. At hindi nga nagkamali si Jinwoo dahil pagtingin niya sa kanyang likod ay nakatitig sa kanya ang pinakamalaking estatwa. Halos lumuwa ang mata ni Jinwoo sa takot. Biglang naalala ni Jinwoo ang first mission niya sa dungeon raid ay napahiwalay siya sa kanyang mga kamiyembro. Bigla kasing may irang monster na umatake sa kanya sa likod dahilan para siya ay maospital ng isang linggo. Meron nga ding pagkakataon na halos mamatay sa gutom si Jinwoo nung matrap siya isang beses sa dungeon. Bilang isang hunter ay napakalaking advantage nga kapag meron kang weapon. Kaya madalas magkaroon ng injury si Jinwoo ay ito ay dahil sa kanyang mahihinang weapon na madaling masira. Ang pagbili ng mamahaling weapon ay garantisado ang epektibo nito laban sa mga high rank magical beast. At dahil mahihinang weapon lang ang kayang bilhin ni Jinwoo ay palagi siyang lumalabas ng E-rank dungeon na sugatan at bugbog sarado. At dito nga binansagan si Jinwoo na pinakamahinang hunter sa buong mundo dahil kahit isa siyang E-rank hunter ay wala naman siyang naitutulong sa kada raid na nangyayari sa dungeon. Ang pagkakatitig ng estatwa kay Jinwoo ay talagang nanlilisik hanggang sa out of nowhere biglang napansin ni Jinwoo na may balak itong estatwa at napasigaw siya na lahat kayo ay dumapa. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Jinwoo hanggang sa bigla na lang nagpakawala ng napakalakas na laser beam galing sa mata ang pinakamalaking estatwa. Pagkatapos ng napakalakas na laser beam ay marami ang namatay sa grupo ng mga hunter habang si Juhee ay nakahiga sa sahig at nanginginig sa takot. Agad namang sinabihan ni Mr. Song ang mga hunter na wag silang tatayo dahil muli silang aatakihin ng estatwa kapag sila ay gumalaw. Sinabihan nga ni Mr. Song si Jinwoo na siya na muna ang bahala kay Juhee dahil kahit isa nga itong B-rank healer ay hindi nga nito kayang kontrolin ang takot. Halos lumuwa ang mata ni Jinwoo nang makita niya ang putol na braso ni Mr. Song. Agad niya nga itong binalutan ng benda upang mapigilan ang pagdurugo. Habang si Mr. Song ay tinanong si Jinwoo kung anong sa tingin niya ang rank ng dungeon boss na nakalaban nila. Dahil tingin ni Mr. Song ay hindi lang ito isang A-rank dungeon boss kundi isang S-rank dungeon boss. At muli ngang naalala ni Jinwoo ang tatlong utos ng Cartenon Temple. Ang unang utos nga ay ang sambahin ang Diyos. Sinabi ni Jinwoo na tingin niya ang tinutukoy na Diyos sa tatlong utos ay ang pinakamalaking estatwa na nakatitig sa kanila. At dito na nga mga lods nagtatapos ang episode na ito. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, share at mag-subscribe sa YouTube channel. Salamat mga lods.